Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So magkukwento lang ako sa inyo kasi may nangumusta sa akin. Kamusta daw ang Pasko at New Year ko dito sa abroad? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali syempre iba pa rin talagang Pasko ng Pinas. Pero yun, isi-share ko lang sa inyo. Ito ay based on my experience lang. Bali para magkaroon lang din kayo ng idea. So ako po kasi ay nasa Singapore. So usually kasi dito ang nationalities, 4 na lahi. Merong Singaporean Chinese, Singaporean Malay, Singaporean Indian, at saka yung Singaporean Eurasian, yung mga puti. So yun, so syempre every tawag na employer ko kasi is Chinese, so hindi naman talaga sila nagse-celebrate. Alam naman natin na hindi talaga sila yung as in nagse-celebrate ng Pasko at New Year kasi sa kanila is more on Chinese New Year, but hindi naman kasi sila yung sobrang typical talaga ng mga Chinese na talagang yung sinusunod nila is yung kanilang tradition. So sila naman is open naman din sa mga ganyang occasion, so nagbibigay din naman yan sila ng gift sa nila ng Pasko, ganun. Pero yung New Year talaga guys is wala, as in parang normal na days lang talaga. Kung sa atin sa Pinas is talagang nandun yung mga fireworks pa tayo dyan. Tapos yung, di ba, yung mga bago mag New Year, nandyan yung kainan, tapos ang ingay-ingay natin, tapos ang saya-saya, tapos mga alive tayo or gising. So yun, dito guys is hindi. Bali, tulog kami. Actually, tulog kami ng New Year. So yun yung sinasalubong ng New Year. Kung sa atin sa Pinas is napakaingay natin, gising tayo, ganun. So dito hindi. So yun, so pag nag-abroad kayo guys, parang anuhin nyo na yung sarili nyo, sanayin nyo na yung mga ganyang occasion na nakasanayan natin sa Pinas. Pagdating dito is mababago siya kasi syempre ang susundan natin is yung kung ano yung nila dito, yung parang ginagawa nila dito or kung ano yung nakasanayan nila. Although pagka nataon nyo siya na day off natin, may mga celebrations guys, yun, may mga kayo dito, may mga, kung meron kayong mga group or meron kayong mga kakilala or meron kayong mga kaibigan na mga nag-work din dito, minsan sa labas celebrate natin at labas na yung mga amo natin dyan. So wala naman na silang pakialam sa day off natin, basta during working hours natin is nagagawa natin yung mga trabaho natin. So yun, sa Pasko naman din, wala, simple lang din kung ano yung kinakain namin dito usually or regularly, yun lang din naman. So walang kung tatanungin nyo ako kung holiday ko yun, hindi guys, basta hindi siya nataon na linggo, may trabaho pa rin ako. So yun, may mga ilan lang din ng mga helper na kinukonsider ng mga amo nila, especially pag kayo mga puti o mga Eurasian yung amo, kasi sila talaga yung may Pasko at New Year. So yun, pero dito kasi bawal yung mga paputok or something, yung mga nagtukos ka ng ingay, nadidistract yung mga tao sa paligid mo, kasi guys, ang mga bahay dito is hindi magkakalayo. So parang dito mga building at saka swerte mo na pagka mga landed, although kahit mga landed dyan magkakatabi din, so hindi talaga pwedeng mag-cause ng ingay ka talaga kasi hindi lahat ng tao dito is pare-parehas. Sabi ko nga, so kailangan respect din natin. So yun, so yung mga ganong ingay is hindi nila ina-allow dito. So yun, magkakaroon ka ng problema once na lumabag ka sa nila. Although may mga times na pwede ka rin siguro magpatugtog or pwede ka rin naman pero wag lang talaga yung madidistract o madidisturb mo yung mga neighbors mo, kasi nga katulad yung sabi ko, mga bahay dito is magkakadikit or parang mga condominium style, yung mga ganon, yung hilera, unit. So yun, hindi ganun kalaki guys. So parang ang lang nito, isang boundary lang is yung haligi, yung kabilang bahay na yun, ganun ang karamihan dito guys. So yun, so hindi ka pwedeng or hindi ka talaga may ilang ka na mag-cause ng ingay kasi ikaw sa sarili mo ayaw mo rin naman ganun. So yun, ayaw mo rin na yung kapitbahay mo is maingay, diba? So parang ako na-adapt ko na siya, nakasanayan ko na. So ewan ko lang pag-uwi ko ng Pinas kung yun, mamimiss ko siguro. Although dahil Pilipino nga tayo, namimiss natin yung ganung kasi alam naman natin kung kahit kahit sobrang hirap natin guys is pagdating sa pagdating sa Pasko at New Year talaga is yan talaga isang one na big celebration natin. So yun, kaya hindi ko lang alam pag-uwi ng Pinas. So so yun lang guys, para dun sa nagtanong sa akin na kamusta ang Pasko at New Year ko, namimiss ko ang Pasko New Year ng Pinas. So yun, kasi ibang-iba ang nila dito. So yun, pero syempre no choice kasi yan talaga, kasi
sad reality ng mga OFW na mga ganyang celebration hindi namin totally as in experience sa ibang bansa. So yun, kaya may mga din, sacrifices din ng OFW. Hindi porque ganun kalaki yung sahod namin is okay na okay yung namin dito, yung situation namin. Nakakamiss pa rin sa yung buhay ng mga ganyang celebration, di ba? So yun, kaya kayo kung may mga kamag-anak kayo nang nasa ibang bansa, ayan, lalo pag alam nyo nagsa-celebrate kayo ng mga ganyan, so yun, gasino na lang siguro na minsan ay paramdam din natin sa kanila or sa amin na belong kami sa celebration nyo, tawagan ninyo kami pagka oras ng pahinga. Syempre alamin nyo rin kung anong oras yung tapos ng work. Syempre may working hours yan, so alamin nyo lang din kung kailan yung tapos ng working hours, tapos yung tawagan nyo, tapos ipakita nyo pa kung kaya nyo i-video call nyo, ipakita nyo yung kung gaano kasaya yung although medyo yung sa side namin medyo nakakalungkot, pero at least parang na kumbaga kasama din kami na nagsa-celebrate sa inyo. So yun lang guys, so yun, malaking yun sa amin, malaking bagay na yung i-video call kami or tawagan kami na na nagse-celebrate kayo dyan, kasi talagang dito pag mga ganong occasion is wala, as in talagang normal days, night, yung mga ganong so wala, so sobrang tahimik. So pag walang mapaparamdam sa amin galing sa Pinas, doon kami nakakaramdam ng parang homesick, lungkot, at saka parang hindi ko kung yung parang nagkakaroon kami ng sa sarili, yung naawa, yung gano'n. So yun, may mga times na gano'n, pero hindi ko naman nila lahat. Kaya kami dito na yun nga, naglilibang na lang din kami pagka day off. So yun, parang na lang namin yung sarili namin dahil sa lungkot, yung ganyan. So yun, kaya matatapang kami. At saka kami marunong kayo magdala ng mga problema. So pag nasa ibang bansa ka, yung mga bagay na hindi mo akalain na kaya mo, especially yung pagdating sa emotion, makakayanan mo kasi no choice ka. So yun lang guys. So yung nagtanong sa akin, nalilihis na ako. So nagtanong sa akin kung kamusta ang Pasko at New Year ko, normal days. So yun, kaya hintayin ko na kaya yung iba excited umuwi kasi iba talaga ang mga lalo pag Pasko at New Year sa Pinas. So yun lang guys, bye bye.